Ngayong taon na raw sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilan sa malalaki nilang proyekto. Kabilang sa anilay game-changing na proyekto ang rehabilitasyon ng buong EDSA. Sa first quarter ng 2025, sisimulan din ng DPWH ang pagtatayo ng Bataan-Cavite Interlink Bridge na daraan sa Manila Bay. Mula sa karaniwang 4 na oras, inaasahang mapapakikli ito sa 40 minuto ang biyaheng Bataan-Cavite. Bukod dyan, sisimulan na rin daw ang konstruksyon ng Calamba-Sucat Expressway na daraan naman sa Laguna Lake. Itong kalsada ngayon sa tabi natin, itong babaybay natin hanggang doon. So ito yung Antero Soriano Highway. Titingnan natin ngayon dito yung sisimulan na daw ngayong taon, yung Bataan-Cavite Interlink Bridge Project, no? Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge Project ay tatawir nito ang kabuuang Manila Bay. Magmumula ito sa bayan ng Marabilis, Bataan at tatawirin nito ang karagatan papuntang bayan ng Naik, Cavite. Ang buong proyekto ay binubuo ito ng 6 na pack at magkakaroon din ito ng 2 main channel ship crossing. Isa yung South Channel Crossing dito sa pagitan ng Cavite at Corridor Island at ang pangalawa naman ay yung North Channel Ship Crossing na nakapwesto naman sa pagitan ng Marabilis, Bataan at Corridor Island. Ang package 1 naman ay matatagpuan sa Marabilis, Bataan. Ito yung magkukonekta ng tulay at ang mga pangunahing kalsada sa Marabilis, Bataan. At ang package 2 naman ay dito sa parte ng Cavite. Ito naman ang magkukonekta na Antero Soriano Highway papunta naman sa tulay. Ang package 3 and 4 naman ay ito yung dito sa parte ng Cavite na tinatawag na Marine Viaduct o yung Navigational Near Shore Bridge. Ang package 5 ay binubuo nito ang North Channel Ship Crossing. Samantalang ang package 6 naman ay buuin nito ang South Channel Bridge Crossing at magkakaroon din ito ng interchange going in and out sa Corridor Island. Ang buong proyekto ay naasahang magpapaiksi sa buong biyahe simula Cavite papunta ng Bataan. Kung sa ngayon, ang travel time natin from Cavite to Bataan ay abot ito sa 4 to 5 hours. Sa pamamagitan nitong Bataan-Cavite Interlink Bridge Project ay nasahang magiging 30 minutes na lamang ang biyahe simula Bataan papunta dito sa Cavite. At sa ating paglalakbay sa araw na ito ay alamin natin kung saang parte dito sa Naik, Cavite magsisimula at itatayo itong naturang proyekto, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Ayan, may malawak din palang palayan dito, no? Ito sa kanan natin, no? Puro palayan. Ayan, no? Malawak din. Oh, lumampas na tayo. Yung kanto na yun, doon tayo liliko dapat. So, ayan. Ayan yung kanto na yan, yung may arko. Diyan tayo liliko, papunta dun sa may beach, no? Ayan. Tapos yung mga kabahayan dito, ayan, wari ko, inumpisahan na itong i-demolish o ano ba? Kasi parang ano na to, binabaklas na o ano na talaga yan. Ganyan na talaga yung itsura niyan. Itong isang to, sa harapan natin, ano ba yan? Furniture. Ito yung magiging entry point nitong ano. Tulad yung makikita mo dun sa may bahay sa loob, oh. May manok, meron ng right of way na nakalagay. PRROW. So yun yung marka, no? Tanda na sila ay maalis, kasama sila sa maalis nung gagawing kalsada. So ayan, at saka yung malaking bahay dun sa looban. Yan, may natatanaw tayong malaking bahay, yung puting bahay na yan ay tatamaan daw yan, puti at saka yung gray. Tatamaan at maalis daw yan. So malamang sa malamang babayaran din ng gobyerno yan. Ayan, oh, Timolan Concepcion. Kaya diretso natin to hanggang sa marating natin yung pinaka beach, no? Dito ayan, no, bakanting lote na yan. So maaaring dyan magdadaan yung pinaka rampa, no, papunta dun sa gagawing tulay. Dito lang sa may gilid may gate na maliit, ayan, no, may gate na maliit katabi nitong arko.
So pwede tayong pumasok dyan. Let's go. Tingnan natin itong dalampasigan itong ano, dadaanan itong Bataan Cavite Interlink Bridge Project, no? Look, may motor. Boss. Hinila. Okay tayo naman. Up. So maskip yung kasdaan, no? Ayun, no? So beach area na tong ano natin. Boss. Ayun. Ayun, may nakita. So mula dito sa dalampasigan na ating kinatayuan ay matatanaw na natin yung Bataan. Ayan, no, sa harapan natin. Tapos dito naman yung maliit. Ayan, no. Ayan naman yung Corridor Island. Subukan nating alamin kung saan mismo yung pinaka landing ng tulay, no? Pinaka ano ng tulay. Tarang-tarang tayo dito, ng mga tao dito. Saan po dito yung ano, sinasabing paglalandingan nung ginagagawing tulay galing Bataan papunta dito sa Cavite? Opo. Itong sa unahan na 'yon. Okay po. Hindi naman kayo abot sa gagawing tulay. Hindi kayo apektado dito. Hindi. Yun doon lang banda. May kalsada din ba doon palabas doon? Meron din. No. Po sa inyo dito sa ano po 'yung Timalan pa rin pa ba 'to? Barangay Timalan pa rin po. Sige po, salamat. Tutuloy muna ako doon. Sige po, salamat. Ayan, no, so ito pala yung Barangay Timalan pa rin. So dito sa parte na to, hindi sila apektado dito. Doon pa daw banda sa may barko na yun. So subukan natin puntahan, titingnan natin kung saan yung pinaka dulo nitong tulay galing Bataan, no? At meron din daw ano doon, signboard na nakalagay. Salamat po. Kasi yung sabi, ngayon daw first quarter ng 2025 umpisahan yung tulay gagawin. Sabi. Hindi pa natin alam kung matutuloy, ano po. Ay, kasi nilagyan kami ng mga kalsada na. Tulit yan, nilagyan kami ito na. May nakalagay na, no? Ayan. Ayun, no, so may ano na dito, may mga tanda na, may mga tagging na nakalagay. So may pangalan din tatay, Roderick M. Cardinal, Timalan Concepcion. Ayun, so ayun yung ayun, itong bahay na to. Ayun, so meron na, oh. Mga bahay dito may nakalagay na, oh, ayan. Tagging, saka ito, BCIB, so Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Ito yung pinaka-mismong dadaanan. Itong bakanting lote na to. Magandang tanghali, oh. Kahit yung malaki doon, pinamahal din yun doon. Yung bahay na malaki. Okay. Ano po ito? Yung pinutasan, yung ano, yung nilalam yung tigas. Dito sila kumuha ng sample. Saka yung tatayo ng pinaka... Poste. Pinaka-poste, ho. Yung pinakatigas ng lupa. Dito sila kumuha ng ano. Oo. Nagpantero na kagad sa may highway. So ito, ito yung kinuha na nila ng sample. Dito sila kumuha ng sample kung gaano yung tigas, gaano kalalim yung pwede nilang hukayin para makuha yung pinaka-stable na ano po, yung lupa. Alam nila kung gaano kalalim hukayin. Yung poste kaya. So ito man, gaano kalalim daw ito? Napakalalim yan. Siguro nilagay na tubo dyan. Ay, meron yatang 320 yata, tatlo. 320. Oo. So 60. 20 feet po 'yon, yung 20 feet na ano. So 60 feet itong lalim nito. So lalim, no? Malalim yan. Nasa mga ilan ba? 4 na palapag na bahay, ang lalim. Malalim yan. Sige po, salamat po. At ano ako dito. So ito yung pinaka ano, sa may bangka. Pinaka signboard. So ito yung pinaka propose plan, no, ng ano, Bataan Cavite Interlink Bridge Project. Ayan. Oops, may aso. Ayan, no. Bataan Cavite Interlink Bridge Project. So ito yung magiging itsura. Tapang ng aso. Ayan yung magiging itsura ng tulay. Ayan, no. So end of package 2. So dito yung package 2. Ang package 1 nito ay yung naman sa Bataan, no. And so dito daw sa parte ng dalampasigang ito, dito sa may Barangay Timalan Concepcion na Cavite, no, magtatapos yung dulo ng Bataan Cavite Interlink Bridge Project, no. Tatawirin itong karagatan nito na Manila Bay, patawid dun sa may parte ng Bataan na yon.
at magkakaroon din siya ng access pababa ng Corridor Island.